stage number 12 ng Ronda Pilipinas 2013 ang inyong mapapanood ngayon sa araw na to. And this stage 12 will traverse from Apari all the way to Tuguegarao. Kahirap, hindi ganun kalayo dahil 102 kilometers lang ang babiyahin ng ating mga siklista. Well, totoo, transition stage, short, flat, this is a sprinter's lap. At malalaman po natin kung sino yung mga mananalo po sa ating stage number 12 coming your way right now. At yan na po, kilometer 0 na po ang ating naabutan. Pag-upisa na po yung ating laro. Stage 12 of course is now underway. Napagit nga ni Froy na hindi naman to ganong kahaba. Tsaka makikita natin yung mga sprinters. Malamang sila yung lamang dito sa labang ito. Well, it's another rainy and wet day for our cyclists, for all the remaining cyclists. And dito sa lap na to, magkakaroon ng pagkakataon yung iba na magpahinga. Yung mga in contention natin dun sa mga susunod na mahihirap na lap will probably take this lap medyo pahinga, easy lang at para lang tapusin. Now, it is the chance para dun sa ibang mga riders natin who are looking for a lap win para i-contest itong lap na ito at finally bag a lap honor. Well, medyo marami-rami yung mga gustong kumuha ng lap dito. Well, madami tayong mga sprinters in waiting at pagkakataon nila to, all the top 10 contenders will probably take the back seat para ibigay naman yung pagkakataon doon sa kanilang mga domestics, doon sa kanilang mga alalay na mag-shine naman para sa lap na ito. Nakita nga natin, just a little over 100 kilometers yung biyahe ng ating mga siklista sa araw na to. Maganda naman yung ating panahon. Hindi na masyadong malakas yung ulan. Umuulan kanina bago tayo nag-umpisa, pero ngayon at least we have cool weather dito para sa ating mga siklista. And we expect this lap to finish in about 2.5 hours. At sa ganda ng tinatakbo natin, hindi malayo na matapos nga natin itong takbo na to sa napakadaling oras. Of course, this particular stage, do you expect a lot of the riders, as we take a look at the first group, na magkahiwalay ka agad? Maaga pa lang. Well, always merong mag-attempt na makawala. At makikita natin dito sa peloton, hindi sila ganun ka-agresibo na habulin yung mga early breakaways. So, indicative yan na for the rest of the race, the main peloton will just continue to travel and run on a steady pace. Tama sinasabi mo, steady talaga yung pace na ginagawa nila. At sundan muna natin yung ating peloton. This is the back end of it. Talaga yung mga iba na yung sinasabi mo nga, they're conserving energy for the next couple of legs. Sapagkat hinaharap natin yung sinasabi nilang mahihirap na stage. Lalo na yung ating Queen Stage na magsisimula sa Solano at magtatapos sa Baguio City. We have a few. There are two riders actually that have broken away from the main peloton. Some Pero riders... maliit lang naman yung kanila agwat. And some riders are trying to make a break early para tinetesting nila kung susundan sila ng peloton o hindi. At so far, katulad nga nasabi mo, steady pa rin talaga yung pace na ginagawa ng peloton. So really, not making any move to be able to go after those two riders. Now na. Obvious na nagko-conserve ng enerhiya itong ating karamihan sa peloton. At gusto lang nila makarating ng safe sa Tuguegarao at ihanda yung sarili nila para sa dalawang mahirap na lap.
Ito siguro yung mga nanonood sa atin, baka natatawa na sila sa atin kasi sinasabi natin medyo easy lap to, pero this is still actually 102 kilometers. Hindi rin biro to. Well, anything na above 100, hard racing, lalo na dito sa ating karera ngayon sa Ronda, sapagkat hindi bumababa sa 40-50 ang takbuhan nila, miski na sabihin natin na nasa rest mode sila. Yan nga po, patuloy na humahataw yung ating mga siklista rito. Once again, as we join the main peloton, nakikita natin nobody really trying to make that much of an effort. Yan, kakasabi lang natin, biglang nakita natin may mga iba rumarachada na. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 riders making it to the front. But as you see, of course, hindi naman talaga ganong kalaki yung kanilang advantage early on here in stage number 12. Mapapansin nga natin ito number 97. Kanina pa to nasa hulihan ng peloton. At napaka-relax ng kanyang pagsipa. Wala siyang ka-tension-tension. Wala siyang kahirap-hirap. He's having a free ride dito sa likod ng ating mga siklista. Baka akala nga ng mga tao na hindi siya kasali dito sa ating karera dahil hindi talaga siya lumarachada. That really is free riding, so to speak. Well, sa gitna ng peloton, yun ang masasabi natin. Pero dito sa harapan, it's race as usual. And slowly but surely, you can see some of the riders picking up that pace. At ito, palapit tayo sa ating sprint. And a lot of the cyclists can already see that in sight. And here they come. That's Edmundo Nicolas, John Paul Morales, Ronel Hualda, and Joseph Millanes. Yun yung mga ibang pangalan na hindi pa talaga natin masyado nababanggit so far dito sa Ronda Pilipinas 2013. And here we now have the rest of the group. Well, Anthony, si Morales, si John Paul Morales at si Ronel Hualda naglaban kahapon. Now, mukhang itinutuloy nila yung duelo nilang dalawa. Maganda nga yung kanilang pukpukan dito. And again, you see the very scenic northern part. Kung itong sprint ang pagbabasihan natin, maaasahan natin na hanggang sa huli maglalaban tong si John Paul Morales at si Ronel Hualda. Malaki ang pagkakataon ni John Paul Morales na makabawi kay Ronel Hualda dahil sa ginawang panalin ni Hualda kahapon sa lap na natapos natin sa Apari. Right now, we still see the main peloton here going at a steady pace. Yan talaga yung pace na ginagamit nila all throughout from the very beginning dito sa ating stage number 12. Ngayon, first group ang ating panoorin at apat yung nakikita natin dito. Alright, Anthony. A while ago, just some of the sights that you can actually see here in this part of the country. Yan ang main peloton. Alam mo itong team ng Philippine Navy, mayroon itong ipinagmamalaki na sarili nilang train. Na ito yung train na sinasabi nila na kung ganito rin na flat stage, inaasahan nila yung train ang magdadala dun sa kanilang sprinter na sa John Paul Morales para i-contest yung last kilometer ng karera. This lap parang tailor-made sa kanila. We should see kung meron ngang tinatawag na Philippine Navy Express. Yan yung train ni John Paul Morales. As far as Hualda is concerned, well, nasa kanya na yun kung paano niya lalabanan itong train ni John Paul Morales. Something, of course, to look forward to right at the tail end of this particular stage. Yan po yung ating Group 2.
And our cyclists obviously still going strong here. Some conserving energy and some already trying to break out. Nag-iba na naman yung panahon natin. Suddenly, it's starting to rain. At least a little drizzle is what we're seeing at the moment. Makikita natin na madulas ang daan, pero hindi pa rin nagbabago ang takbo ng ating peloton. Matulin pa rin, pero hanggang sa mga sandaling ito, buong buo. Tignan natin as they go down this winding road. They can now try to pick up the pace just slightly by a little bit. Patuloy pa rin yung kanilang pace. It's been this consistent, Froy, magmula doon sa ating pag-upisa. Well, in this lap, from Apari to Tuguegarao, we expect to pass yung mga towns ng Camalanyugan, Lalo, Gataran, Alcala, Amulong, Igig, at yung Tuguegarao City. Nakita natin yung karatula kanina doon. Talagang segundo lang talaga yung pagitan ng ating first group at yung ating peloton. Steady pa rin talaga yung grupong to. Masasabi nating steady dahil hindi nawawala sa hulihan yung number 98. Itong na ating cyclist number 98, si Jonathan Paras, is still clinging to the skirt of the peloton. At yun na nga, ito talaga yung ating meat of the order. Kumbaga, ating mga siklista. That's Emil Pablo and Joel Calderon running side by side. Ang ating number 45, si Jemmy Cobrioso. Parang wala nga masyadong sense of urgency itong ating peloton. At this point, sa tinatakbo nila, palagay ko, sa huling 20 kilometro, mag-iinit ang labanan at makikita natin. May time pa yung number 23 na si John Paul Morales na mag-inat-inat. Again, at cruising speed yung ginagawa ng ating mga siklista. If you're just joining us here for the action, sa araw na to, stage number 12 po ito. 102 kilometers. Fairly short as compared to some of the other stages we've had and will be having. Relax na relax. Steady sa pagsipa at pagpadyak. Pero makikita natin sa ikot ng gulong na hindi ito mabagal na takbo. Ito ay matulin pero steady. And again, yung ating mga siklista conserving their energy just at a regular pace yung kanilang tinatakbo rito. That's number 33, Nick Wanzon. At eto na nga, may konting paggalaw sa harapan. Unti-unti, kumikilos yung mga nasa harapan. Humahaba ang ating linya. Si Santi Barnachea still in front. Ito na ba yung Santiago road bike? tama? Ito na ba yung inisip mo na they will start to make their move now here? Isang tiga road bike ang nagsisimula ng karera dito sa harapan. First group po ito. And now we have a clear front group. Well, Ito for na. it's actually taken them quite a while, pero ngayon, katulad nga na sabi mo, ito na mga lumalamang sa atin. Well, sila Joseph Millanes, Warren Dabadilla, itong si Lloyd Reynante, at itong number 73
na si number 93 na si Michael Fernandez ang nasa harapan. It also includes Ray Martin. That is our first group that you were watching. Ito na yung ating chase group. So nagkakaroon na ng korte ang ating karera. Mayroon ng dalawang grupo sa harapan. May mga nagtatangka na naman kumula sa main peloton. Balikan natin yung aksyon. Third group. Closely bunched together. Here come the rest of the riders. Again, pacing talaga yung ginagawa ng peloton dito. Tinetesting lang talaga nung iba kung makakalayo sila. Sinusubukan. Kung hahabulin. Pero ang ating peloton bumbu pa rin. Maganda pa rin yung pace na binibigay ng ating peloton dito. Kapansin-pansin itong si number 23, si John Paul Morales, na nandito lang sa likod, nagpapahinga, lumilibre na sakay, at walang kahirap-hirap na tumatagos dito sa ating mga lansangan. Again, you can see a lot of rain clouds. Naghahanda na naman na makapagbigay sa atin dito ng konting ulan. Alam mo, Foray, we've had all sorts of weather magmula nung umpisa natin dito sa ating first stage. At incredible itong ating mga siklista, ulanin, arawin, tuloy ang karera. Pero actually, may mga hindi na nga nagtapos dito sa ating race. Of course, we did start with 96 riders at paunti-unti na tayo. Well, unfortunately, mayroong mga tinamaan ng sakit along the way and they have to drop dahil talagang hindi nila na makayanan. Pero hindi naman ganun karami po yung nangyari doon. But still, nonetheless, we do not have the full field of 96 anymore. Balik po tayo sa aksyon ng ating first group. We have a five-man lead group. Papalapit dito sa ating sprint area. Kita mo, palingon-lingon para lang sigurado na hindi siya maabutan. Well, it's Chris Joban taking that win together with Joseph Millanes, Michael Fernandez, and George O'Connor. Passing once again one of the municipal halls along our race route. At patuloy na naman yung ating pagsulong. As you watch itong ating peloton. Jesus Garcia now at the back of the peloton. Sa Tuguegarao ang ating tapos dito po sa araw na to. Katabi ni Jesus Garcia itong si Sherwin Jamzai na tahimik at walang kakibo-kibo dito sa mga nakakaraan natin lap. Again, you can see the steady pace na ginagamit at ginagawa ng ating main peloton. Talagang easy riding yung ginagawa na sa araw na to. Fast approaching now our finish line. Kapansin-pansin ang presence ng mga Navy Riders dito sa ating front group.
At makikita natin na sila ang nagkukumpas, sila nag-orchestrate na magiging takbo nitong ating front group. At sila pa rin nga. Not too many challengers anymore from the rear. Tuluyan na kayang makalayo itong grupo na ito hanggang sa makarating tayo sa siyudad ng Tuguegarao. Yun ang sinusubukan ng itong mga siklista natin na nanauna. And so far, doesn't look like the main peloton, even the chase group, is trying to make a move. Ang kapal ng crowd, Anthony, sa magkabilang panig ng mga kalsada at matamang nanonood itong ating mga kababayan dito sa nagdadaan nating front group. Well, hindi naman natin pwede sabihin, hindi natin expected ito, no? Sa lahat ng mga taong na nagdadaan natin dito sa ating Ronda Pilipinas 2013, talagang well-received yung ating mga siklista. Lalo na dito sa Northern Luzon, cycling crazy ang mga tao. Tuloy pa rin po tayo. As the cyclists make their way to the finish line in Tuguegarao. Kita na natin yung mga naghahabol. Hindi kalayuan ang main bunch natin dito sa ating front group. At hindi malayong mamaya magdikit uli ito. Action continues to roll. And again, balikan natin yung ating main group. Nasa gitna ang mga riders ng PLDT Spider. 5 kilometro na lang po. And you can see them now starting to make their move. Ngayon na ang galaw, ngayon na ang kilos. Bumibilis na ang harapan natin. At medyo lumaki ang lamang sa ating main peloton. And how many times have you told me, in the last 5 kilometers, normally most of the top riders will try to make their move. At yan na nga yung nangyari rito. And look at Oranza at the head of the main peloton, looking left, looking right, checking if any of his contenders will go for a break. 4 na kilometro na lang po natitira. Nasa Tuguegarao na po tayo. We're entering the heart of Tuguegarao. We're turning right. Yan po ang ating race commissar. Talagang sinisigurado talaga yung safety ng ating mga siklista. Ang ating race director. Well, dito sa particular stretch ito, wala masyadong tao. And here come the cyclists. Hindi ako nagkamali, Anthony. Tignan mo ang nasa harapan. Ito ang Philippine Navy Express. Well, we talked about that earlier. 300 meters na lang po natitira. Here we come. Final 100 meters. At tuwan-tuwa yung kakampi niya. Because Jan Paul Morales from Philippine Navy ang nauna rito. At nakita na nung kanya mga kakampi. Getting confirmation in first place, Philippine Navy's Jan Paul Morales. In second place, galing sa Road Bike Philippines, si Ronel Hualda. At galing sa Cebu, Y101 FM is J-Bob Pagnanawon.
A beautiful win by Mr. John Paul Morales. Now, they're one-on-one. Walda and Morales have one win apiece. Yan na po, balikan po natin yung action. Well, in slow motion, we can see the Philippine Navy Express. Hinahatid po nila ang kanilang sprinter na si John Paul Morales. Makikita natin sa harapan si George O'Connor, sinusundan ni Lloyd Reynante, at nasa likod ni Lloyd Reynante itong si John Paul. Nasa likod ni John Paul itong si Ronel Walda, at sa likod ni Ronel Walda nandoon si Alfie Catalan. Pero at this point, dire-diretso lang ang Philippine Navy train. Binitawan ni O'Connor, tinuloy ni Lloyd Reynante, kasunod si John Paul Morales as sa last 200 meters. Binitawan ni Lloyd Reynante itong si John Paul para tapusin ang karera at mag one-on-one sila ng kanyang matalik na kalaban na si Ronel Hualda. May kaliwang bahagi, nakikita mo nakataas na yung kanyang kamay. That's George O'Connor looking at his teammate John Paul Morales taking the win. Pero higit sa panalo ni John Paul Morales, makikita natin dito sa patuloy na pagtapos ng mga siklista sa finish line. Habang unti-unting pumapasok ang lahat ng riders, makikita natin sa dulong-dulo ng peloton, mayroong nag-iisang rider na napag-iwanan. At yon ay walang iba kundi ang ating red jersey wearer na si Ronald Oranza. Look at that. He crossed the finish line last, and it nearly cost him the red jersey. Ito na naman, bigyan natin ng pansin. Well, Anthony, ito yung sinasabi ko na Philippine Navy Express. Makikita natin yung train, nasa unahan si George O'Connor, sumusunod si Lloyd Reynante, at nakatutok lang. Walang kahirap-hirap itong si John Paul Morales. Kahit na nasa likuran niya pa itong si Ronel Hualda, kitang-kita natin na yung train ng Philippine Navy will be successful na ihatid itong si John Paul Morales hanggang sa last 200 meters. Si John Paul Morales na nga po ang ating nanalo. In second place, Ronel Hualda. And in third is J-Bob Pagnanawon. And now it's time for the usual awarding ceremonies. Unahin po natin ang ating third placer from Y101 FM Cebu, si J-Bob Pagnanawon. And in second place, representing Road Bike Philippines, Ronel Hualda. At ang ating Stage 12, Apari hanggang Tuguegarao, stage winner. In first place, Philippine Navy Standard Insurance, John Paul Morales. And of course, ang ating mga jersey wearers, ang Yellow MVP Sports Foundation jersey goes to number 43, Ronald Oranza of PLDT Spider. Ang Jim Bay White jersey going to number 11, Iris Valenzuela ng American Vinyl LPGMA. Ang Total Blue jersey goes to number 12, Chris Hoben ng American Vinyl. At ang LBC Red jersey goes to number 22, Santi Barnachea, Philippine Navy Standard Insurance. And that does it here for us here in stage number 12. Pagpasok po natin sa stage number 13,